Good morning, everyone! Aga-aga. Kaya gising ko lang. So, ngayon, for today's video, ang ating topic is paano kumuha ng CFO. O, diba? Mag-aalmusal muna lang ako ng turmeric tea. Ito lang yung lagi kong almusal sa umaga. Lagi nating pahalagahan natin sa ating health, di ba? Para lagi tayong good looking and young. Para lalagay ako sa turmeric ng honey para may konting lasa, di ba? So, eto nga, pala desisyonan ko na gumawa ng video how to get a CFO. Kasi ang dami nagtatanong sa akin. Paano ka kumuha ng CFO, ganyan. Ito na guys, itong video is para sa inyo na to. Kung kinlik mo tong video to, ibig sabihin, naalis ka ng bansa, o diba? Isa ka sa mga swerteng tao na pinalad, makasakay ng aeroplano, at lumipad pa ibang bansa, diba? So, ito na tayo, dito na tayo sa CFO. Teka lang, ilalapag ko ang aking turmeric tea. So, ang una, ito muna tayo. Explain ko muna sa inyo kung ano ba ang CFO. Ang CFO is Commission on Filipinos Overseas. O, diba? CFO. Ayan, ito ang mga requirements na isa sa mga pinakamahalagang requirements bago ka lumabas ng bansa is kumuha ka ng CFO. So, nung nagpa-process ako ng K1 visa ko, wala pa ako dito kasi wala pa akong medical, interview, ganyan. So, ngayon, nandito na ako sa Amerika. So, ang dami ko nang alam about sa mga ganyang requirements, ganyan, diba? So, ito, i-share ko naman sa inyo kung paano ko makuha, paano ako nagkaroon, o ano mga experience ko, ano mga requirements na dinala ko sa CFO. So noon, yung pandemic, ang ginagawa nila, video call. Yung parang hindi siya face-to-face eh. So pwede silang video call. Pero ngayon, face-to-face na kasi hindi na pandemic. So ewan ko kung magbabalik pa sila sa video call, o face-to-face na talaga kasi wala ng pandemic. So, I think face-to-face na talaga. So, ang aking, kumuha ako ng CFO sa Main ng Manila. Kasi malapit sa Main ako ng Manila nakatira. So, doon ako kumuha kasi meron silang 3 branches. Davao, Cebu, and Manila. So, doon ka kumuha sa pinakamalapit kung anong meron ka. Mag-research ka rin. Pero itong video na to, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha at saan ba yun? O paano ka umano? Ganyan. Anong mga technique and tips? At magkano ba para kumuha ng CFO? O, diba? So, ang una, ang gagawin mo, bago ka makakakuha ng CFO, step 1 is visa on hand ka na. So, kailangan, nasa yun na yung passport mo na may tatak ng US visa approved, ganyan. So, kailangan, ayun ang pinaka-main important mo kasi hindi ka makaka-appointment dito sa CFO nang wala yun. Kasi meron siyang nilalagay na passport mo, kung ano nakalagay dito sa visa approved, confirmation, ganyan. So, ipapakita ko sa inyo. Pero sasabihin ko na sa inyo yung mga requirements. So, kailangan hawak nyo na yung visa nyo. Pangalawa, saka kayo mag-appointment dito sa CFO. Ito ang pinakalas nyong gagawin bago kayo lumabas ng bansa kasi ito ang inahanap sa immigration. Pag wala ka nito, baka hindi ka palabasin. So, this is one of the very important. Diba? Oo nga, may visa ka na. Hawak mo na yung visa mo. Wala ka naman CFO. Balik. Ganun. Papabalikin ka. Wala silang pakialam sa'yo. Umatinggan muna kasi lahat ng tao na aalis ng bansa, kailangan may hawak ka CFO. Hindi pwedeng wala. Ano ka, anak ni ano. Kahit anak ka ni ano, kailangan may CFO ka kasi lahat talaga walang nakakalagpas, walang nakakaano nang wala kang CFO. Hindi ka papalabasin. So, kukuha ka muna. Ito pa, isa pa,
sa pinakamahirap na kunin. Kasi ito, napakahirap na ito i-register eh. Kasi Maynila nga ako, 'di ba? So pag Manila ka, ang daming mga ek-ek nagahang kasi ang daming nagre-register, 'di ba? So, ang ginawa ko, nagising ako ng umaga, saka ako nag-appointment. Pinakamaaga mga 6 siguro, mga 6 a.m. Doon ka may mga oras kasi na eh. So, napagtanto ko kasi 6 a.m. ako nagising ng umaga. Sabi ko, agahan ko na lang kasi medyo hapon na ako nag-register nung nagahang. So, ang ginawa ko, kinabukasan ako nag-appointment. Doon, pumasok siya. So, ang ending, nag-appointment ako ng umaga, pinaka-umaga. So, hindi siya nag-hang. Pumasok siya. Tapos, kailangan nyo i-scan yung passport nyo, picture nyo yun. Tapos, kailangan naka-JPEG Naka-JPEG siya eh. So, pipicture nyo yung passport nyo, tsaka yung passport, visa approval. Parang ganun. Tapos, i-scan mo yun doon. Tapos, isi-send mo sa CFO. Saka ka makakakuha ng appointment. Ganun ang patakaran ng CFO. So, kailangan mo i-scan, picturean yung visa mo. Tapos, kailangan mo ng petitioner passport. Yung fiancé passport nyo na copy, Xerox copy lang. Hindi naman yung totally, passport nila. Kahit copy lang ng meron sila. Nakatibayan na may fiancé ka nga na nakatira sa US, ganyan. So, kailangan mo kumuha ng Xerox mo na yon. Pangatlo yun Tapos, pang-apat, kasal kayo dito sa Philippines, kailangan nyo ng PSA marriage certificate. Pero kung hindi naman, kailangan nyo ng Senomar. Tapos, kung divorce ang partner nyo, panglima, kung divorce ang partner nyo, kailangan nyo dalhin yung divorce decree ng partner nyo. Hindi naman original, kahit Xerox lang din. Basta lahat ng dinala mo nung nag-interview ka sa US Embassy, dalhin mo na nang wala ka nang makalimutan. Kung ayaw nyo naman dalhin, di makinig na lang kayo sa requirements na sasabihin ko. Kailangan nyo rin ng NBI, yung no criminal records, ganyan. 2 valid ID, at saka kailangan nyo ng proof of relationship. Dalhin nyo na yun. Kasi hindi nyo masasabi kasi may interview kasi sa CFO one by one. Yung na-experience ko kasi yon, una pagpunta ko doon, hiningaan ako ng ID para sa security. Kasi yun 20 floor, mataas na building siya sa Quezon City. Basta doon ako pumunta at nag-grab lang ako, mag-isa lang ako. Push na, grab lang, 200 plus lang nagastos ko sa grab. Tapos hiningaan ako ng ID sa security guard, tapos binigyan ako ng card para sa elevator. Kasi meron silang din, parang Tapos i-click mo yung 20 floor kasi ang CFO is 20 floor. So doon ka pupunta sa 20 floor, tapos pagkapunta mo doon, meron doon na naka-line up. May mga nakapila rin doon pag marami na sila. Pupunta ka doon, 'di ba? Tapos sasabihin mo doon na kukuha ka ng CFO. Tapos bibigyan ka ng papel, fill upan mo yon, yung papel na binigay sa iyo, lahat kailangan may fill up yung mga birthday mo, about sa'yo, fiancé mo, ganyan, tsaka yung address, huwag mong kakalimutan, at tsaka yung phone number ng fiancé mo, diba? Tapos, yung passport nga, diba may copy ka, meron nilalagay doon na passport ng fiancé mo, passport mo, yung code ba, kasi diba may mga number doon sa passport natin. So, kailangan, dala-dala mo talaga yun. Hindi mo dapat makalimutan yun. So, ayun na. Nung once na nabigay ko na yung papel na fill-upan ko, sabi sa akin, wait ka lang doon sa pinto. Tapos, nag-wait ako, sabi niya, doon ka sa room 1. May mga room kasi yun na itag dito. Papanoorin kayo ng mga about sa mga domestic eme na ganto, na kailangan pagpunta mo sa US hindi ka takot, ganyan. Yung parang paaaralin ka ng anong dapat gawin, anong dapat asikasuhin pag nandito ka na sa US, pagka
sinaktan ka, anong gagawin mo, ganyan. Parang, para ba may alam ka? Bigyan ka ng cellphone number nila, na na pagka ganito, ito yung tawagan mo, ganyan. So, para, seminar ba? Parang ganun. Tapos marami kayo doon. Tapos merong taong magsiseminar sa inyo. Mga higit 1 hour yun. In total, parang 2 hours yata ako nandun. Tapos, ang appointment ko kasi 9 a.m. So, 8 a.m. nandun na ako. Tapos, naka-uwi ako mga 11 a.m. na. So, 2 hours siya. 2 hours siya nandun. Tapos, eto na, 'di ba? Pagtaas ng seminar, ayun na, tinawag na yung mga pangalan namin isa-isa. 1 by 1 interview. Huwag kayong kabahan kasi hindi naman English yung i-interview sa inyo eh. Mga Filipino rin na nag-i-interview. Ang unang tanong sa akin is, paano ko nakilala yung fiancé ko? Ayun na nga, sinabi ko yung about sa dating site, ganyan. Kilala mo ba talaga yung partner mo? Ganyan. Sabi ko, opo, divorce po siya. Meron siyang 2 kids. And nagtatrabaho siya as a truck driver. Ganyan. Sabi niya, divorce siya. Meron kang divorce degree. Binigay ko yung divorce degree. Tapos, so, bakit tinanong din sa akin, bakit sila naghiwalay ng ex niya? Sabi ko, I think their marriage is not good. Parang ganun. Sabi ko, lagi na sila nag-aaway, ganyan. Ang kwenta sa akin ng fiancé ko. So, hindi na sila nagkakasundo. So, parehas silang nag-decide na mag-divorce. Pero ang nag-file ng divorce is yung fiancé ko. Sabi niya, okay lang ba sa mga anak niya na about sa'yo, yung ganyan. Kasi mayroong mga daw doon na mga anak na ayaw ang stepmom, ganyan. Sabi ko, nakakausap ko naman yung mga kids niya. Okay naman. Close kami, ganyan, friendly mga kids, yung ganyan. Tapos yung ano daw ugali ng fiancé ko. Sabi ko, madaldal. Madaldal siya, tapos sabi niya, paano madaldal? Pinakita ko yung conversation namin. Oo nga, sabi niya, ang daldal niya, ang haba naman sinasabi. Ganyan, bakit ganyan siya? Sabi ko, dati po yata siyang pastor. So, hindi. Basta sa mga lalaki, 'di ba, pagka ang lalaki na natin siya na naging close na natin ba? 'Di ba, una tahimik, pero pagka naging close mo na madaldal pa talaga, Mas madaldal pa sa'yo. So ayun, lagi niya akong ina-advisean, lagi niya akong sinasabihan na ganito gawin ko, ganyan gawin ko, 'di ba? About sa mga family, ganyan. Sa mga relatives, yung mga kaibigan, ganyan. So, lagi niya akong ina-advisean na wag ngang masyadong ma-stress kasi lagi ako stress. Siguro, isa na rin sa dahilan kung bakit ako stress is yung LDR nga kami noon. Pero ngayon, hindi na dahil lagi kami magkasama na. Nandito na ako sa US. Sana all. So, eto na nga. Ayun, tapos pagkatapos noon, okay, you can go outside and then go to the cashier, sabi niya sa akin. Sa cashier, siningihan ako ng 30 pesos. 30 pesos lang, dai. So, pagka meron silang QR code, so, importante rin na dalhin nyo ang phone nyo. Kasi doon yung makukuha ang QR code. Kasi kung wala kayong cellphone, ewan ko lang kung paano nyo maano yung QR code na yan. Pero kailangan, lahat naman siguro na may cellphone, no? So, kailangan talaga dalhin mo ang cellphone, tapos may ipapa-screenshot siya sa'yo na QR code. So, hindi ka pwedeng lumabas doon nang hindi mo nare-receive ang email. So, kailangan yung phone mo, meron ding load, di ba? Walang kwenta ang phone kung walang load. So, kailangan laging may load ang phone kapag aalis ka. So, eto na. Buti na lang, kasi hindi ako mahilig mag-load. Buti na lang nagpa-load ako bago ko umalis ng bahay kasi nga nag-book ako ng angkas papunta doon. So, ayun. Buti na lang talaga. Kasi yung wala akong napanood sa YouTube na kailangan mo yung cellphone. Kailangan mo yung na kailangan mo yung phone mo may load. Ganyan. Pero ito, for today's video, sasabihin ko sa inyo kung ano mga kailangan nyo talaga na dalhin. Diba? Na hindi dapat kalimutan. Number 1, ilagay nyo na talaga yung phone na may load. Ayan talaga ang dapat gawin, di ba?
So, ayun na. Pumunta ako sa cashier, bayad ako ng 30, pina-screenshot sa akin yung barcode. Doon ko daw makukuha yung aking CFO certificate. So, para sa mga nakakaalam, no, tinatanong kung 2 days ba yan, 3 days ba yan, mahaba proseso ng CFO. Isa rin to sa pinakamadali. Ang pinakamahirap lang is yung mag-appointment ka. Kumuha ka ng appointment dito. Mahirap talaga. Nakailang appointment ako dito. Sobrang naglalag. Kahit ang bilis-bilis ng internet nyo. So, kailangan magising ka lang talaga ng umaga para register ng appointment dito sa CFO. Maaga lang talaga para hindi siya maghahang. So, ayun na. So, nagbayad ako ng 30 pesos. Ito na, nagbayad na ako ng 30 pesos. Pina-screenshot na sa akin yung barcode. Tapos, maya-maya may nag-email sa akin. Yung email na yun, ayun na yung CFO mo. So, yung CFO mo, pwede mo siya i-print. Pwede mo rin siyang i-save sa phone mo. Hindi mo siya pwedeng baka mamaya kasi, diba i-print nyo na lang kasi baka mamaya yung cellphone nyo, diba, mawala or something like that. Wala na kayong copy. So, ang maganda, i-print nyo na lang din para, kasi bago kayo umalis ng bansa talaga sa immigration, hinahanap sa akin yan. Meron ka ba CFO? Sabi ko, opo, andito po. Hindi ko napaprint, kaya lang, meron akong save sa phone, diba? Pinakita ko lang yung screenshot ko dun sa phone. So, go ka na. Tapos, ito pa. Nandun ako sa CFO, tinanong ako kung bumoboto ba ako o hindi. Sabi ko, po ako botante po ako pero hindi po ako nakakaboto. Sabi ko, kasi parang busy ako ng mga time na yun. Hindi ako nakakaboto. Lagi ako may pasok, lagi akong so hindi ako nakakaboto. So, ang iningi sa akin, kung gusto ko daw bumoto pag nandito na ako sa Philippines, is pumunta lang daw ako dun sa isang table. Tapos hihingian nila ako ng yung passport ko, ID ko, tapos yung pangalan ko, yung ganyan-ganyan. Tapos yung address ko, ganyan-ganyan. Hiningi sa akin, tapos merong signatures, ganyan-ganyan. Yun yung para makaboto ka kahit nasa ibang bansa ka. Tapos umuwi na ako. Yun, pagka uwi ko, sobrang saya na ako. Tapos nag-book na yung partner ko ng flight. Di ba? Ayun ang pinakalas niyong gawin. Mag-book ng flight. Kasi, hindi natin masasabi if ever na meron kang problema sa CFO mo, hindi ka makakuha ng CFO. Ka-cancel mo yung flight mo kung if ever na nakabook ka na, nakabili ka na ng flight ticket mo, wala ka pa CFO. Kaya nga sinasabi nila, kumuha ka muna ng CFO bago ka mag-book ng flight. Ayan ang sinasabi nila. Para step by step yung process mo ng CFO. So, eto na, pupunta na tayo sa cfo.gov.ph kung saan ka mag-appointment. Diba? So, eto, papakita ko sa inyo. So, una, pupunta ka ng Google, search mo cfo.gov.ph. Enter. Punta ka lang dyan. Dito ka na, di ba? Tapos, etong GCP, ito ang kukunin mo for K1 visa, spouse, fiancé. Ayan, meron naman sila. Magbasa ka pwede, di ba? Kasi ito sa mga, if yung kapatid mo, if petition mo, di ba? Ito ang kukunin mo. Tapos J1 is for yata to, for the job, parang ganun, pag magtatrabaho ka. Pero ito hindi ko alam. Basta ito ang kukunin nyo. Kung K1 ka, itong kukunin mo as GCP. I-click mo lang yan. Ayan register here. Click mo lang yan. Tapos pupunta ka na rito. Since Manila tayo, dito tayo pupunta. Mag-click sa Manila. So, eto na. Nandito ka na. Tapos, gagawin mo lang, agree mo lang to. So, kailangan mo ng last name, first name, middle, birthday mo, yung suffix, tapos yung age, yung contact number mo, yung email. Yung email nyo yung mismong email nyo
Kasi dyan nila isi-send yung CFO. So, kailangan yung email nyo, hindi yung email ng fiancé nyo. Kailangan yung email nyo mismo, ha. Tapos, yung petitioner, so, ang gamit natin is fiancé petitioner, foreign national. Yan. Petitioner is foreign national. So, ito ang i-click natin. Tapos, US, lagyan natin United States of America. Tapos, select natin ng type of visa natin is K1 visa. As ito yung passport mo at yung visa number. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pagka wala kayong wala pa yung visa nyo, hindi nyo mafi-fill upan tong visa number. So, pagka-submit nyo, ayan, sa-submit nyo na, diba? Pagka-submit nyo, hindi natin maano kasi wala tayong name eh. So, hindi na ako magre-register. Pagka-submit nyo, meron mag-ano dyan na, hooray, your M&M, ganyan. So, antayin nyo na yung email nyo. Basta dito kayo pupunta sa cfo.gov.ph. So, ayun na nga. Pagka na-submit nyo yun, aantayin nyo yung email nyo kasi dun magsisend sila ng second link for the appointment interview. Meron silang link doon na ibibigay sa'yo. Doon mo i-click kung anong oras ba ang gusto mong interview. Alam ko umaga lang ang interview nila. So, if may pasok kayo sa trabaho, absent kayo. Absent talaga kayo. So, ang ginawa ko, absent talaga ako para makaten lang dito. Kasi this is the last eh. So, eto guys, eto na yung aking certificate na nakuha na CFO. Sa akin, pwede nyo i-print, pwede nyo namang i-screenshot na lang. Saka kayo papalabasin sa CFO kasi hindi pwede ng mga CFO na papalabasin ka hindi mo pa nare-receive yung CFO mo. So, hindi ka nila papalabasin. So, kailangan talaga may cellphone ka na dala. Dapat din silang makisure na nakuha mo na talaga ang CFO mo bago ka lumabas. So, ayan. Pag nakuha mo na yung CFO mo, saka ka na mag-book ng ticket papunta sa lugar na kung saan ka gusto mo talagang pumunta, 'di ba? So, ayan, saya ko nung nakuha ko siya kasi alam ko na this is the last of the process of my K1 visa. Although alam ko na maraming pang process pagka pumunta ako dito sa US. So, pero ito na talaga yung last mong requirements pag nasa Philippines ka pa na gusto mo nang pumunta ng US. O, 'di ba? So, good luck guys. Alam ko na miss nyo na yung mga partner nyo, LDR partner nyo, no? This is the best thing that happened. Kasi, eto nakuha ko yung CFO ko, February 22, 2024. Tapos yung, basta nakakaano lang kasi pagka uwi ko sa bahay, alas 2 na. Tapos nakita ko yung oras is 2:22 p.m. na ng hapon. So, katuwa lang kasi February 22 nakuha ko yung CFO. Tapos nakauwi ako ng bahay 2:22 p.m. Di ba, saya-saya ko. ang lang sa akin na, hi, salamat God. Tapos na rin ang ng process ng K1 ko, di ba? Sa wakas, makakabili na ako ng ticket. Magkikita na kami ng fiancé ko. Diba? Sana all. So, guys, ang tip ko lang talaga is dalhin nyo yung phone na may load. Dalhin nyo yung lahat ng requirements na dinala nyo nung nag-interview kayo nang wala na kayong problema. Huwag nyo kalimutan yung passport ng fiancé nyo. I-xerox nyo lang yon. At yung birth certificate niya, i-xerox lang din. At ang divorce decree. Ayun lang ko. So, kailangan i-take notes nyo na lang ang mga sinabi ko kasi hindi ko alam kung ano talaga ang dadalhin, pero ito lahat ang dinala ko at kinailangan doon sa CFO. So, huwag kayong kabahan kasi ang CFO is isa sa mga pinakamadali lang. So, ang process lang talaga ng K1 visa, ang pinakamahirap lang for me kasi na-sputum ako eh. So, ang pinakamahirap lang talaga yung medical, St. Luke's. Kasi sila yung nagpatagal. Diba? Pero hindi naman nila kasalanan, although na kailangan nilang maghigpit, ganyan-ganyan. So, at least tapos na ako, di ba?
At ang problema ko na lang is yung kakasal namin, yung adjustment of status, ganyan-ganyan. Alam ko may mga fee rin yun, pero sinabi ko na sa fiancé ko na may fee at kailangan niya i-ready ang sarili niya kasi alam niyo medyo mahal, ang dami mga babayarin. Kasi pinili mo yung K1 visa. Yan ang mga pros and cons sa mga K1 visa. Yep. Ang maganda lang sa K1 visa is, di ba, kinasal ka rito. If ever na hindi nag-work out ang inyong marriage, you can divorce, di ba? Sa Philippines kasi, pag doon ka nagpakasal, naku, marami pang hahanapin. Marami pang gagawin. Dahil sa Philippines, wala tayong divorce. So, medyo mahirap. So, sa akin, sinasabi ng mga parents ko, doon daw ako magpakasal, ganyan-ganyan. Eh, hindi ko na maalam na, although, di ba, hindi rin natin masasabi kung this is the last one. Hindi rin natin alam eh. So, ako, sumunod lang ako sa fiancé ko kung ano yung gusto niya. Although na gusto ko rin yung sinasabi niya, although gusto ko rin yung mga sinasabi ng parents ko, doon ka na lang sa kung sino talaga ang importante sa buhay mo. Kakasal ka na, di ba? Hindi ko naman sinasabi na hindi importante ang parents ko, Importante sila, kaya lang hindi rin namin afford, no? Hindi rin namin afford, hindi rin namin kayang mag-antay pa ng napakatagal. Kasi pag spousal visa, matagal ang process. So, ayun, ang akin lang is, huwag nyo kakalimutan na lahat ng mga sinabi ko at good luck. Thank you guys for watching this video and I hope na magkikita tayo dito sa US, di ba? Thank you and I hope you like this video. Like, subscribe, and don't forget to comment if you forgot something or you didn't know anything. Just comment and I'll message you there. Thank you everyone and goodbye.